Celebox. Si Laura, isang dalagang ikakasal na sana sa fiancé niya. Ngunit biglang na-stress sa lalaking minsan niyang iniligtas at naging stalker pa niya. Hayop! Nakakatawa ha? Gutom na ako. Ni hindi mo malang sinabi sa akin na aalis ka. Akala ko nagbago ka na ng isip at hinayaan mo na ako mabulok dito. Si Diego ay isang lalaking anak mayaman na para sa kanya ay utang niyang lahat sa babaeng nagligtas sa kanya. Kaya binalikan niya ito upang paibigyan. Opo, boss. Pero sa susunod, kung manghuhuli ka ng isda, tawagin mo ako. Marunong akong gumawa ng bitag. Mas effective yun kaysa sa panty mo. At saka maligo ka na. Basa ka na Kita na hanggang kaluluwa mo. Si Diego at Laura ay nagmula sa magkaibang buhay. Si Laura, nasanay sa hirap. At si Diego na pipiliing mabuhay ng simple para mapalapit sa dalagang gusto niya. Magtagumpay kaya siya gayong ikakasal na ito? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Wala ka nang matatakbuhan, Diego. Isuko mo na sa amin ang sarili mo at huwag mo na kaming pahirapan pa. Magiging mabait naman kami sa'yo. Pirmahan mo lang ang nais ng boss namin at mabubuhay ka pa. Sambit ng lalaki at kahit duguan ng labi, maging ang tagiliran ni Diego mula sa tama ng baril, ay nagawa pa rin niyang ngumisi sa mga armadong lalaki. Wala kayong mapapalas mula sa akin kapag binigay ko ang nais niyo. Buhay at mana kong mawawala. Ano ako? Uto-uto? Huwag kang magmatapang. Isang kalabit lang ng gatilyo tapos ka na. Banta ng lalaki at tinutok ang baril kay Diego. Habang ang binata naman ay panay ang kanyang pagsulyap sa kanyang likuran. Isang atras pa niya wala na siyang maapakan dahil isang mataas na bangin ang nasa kanyang likuran. At sa ilalim nito ay may naglalakihang mga bato at rumaragas ang tubig. Sa sandaling yun, bagamat at may pangamba, ay gumawa ng delikadong pasya si Diego. Hindi sa kami niyo matatapos ang buhay ko. Aniya sabay talon sa mataas na bangin. Mga gunggong! Paulanan niyo ng bala! Mariing utos ng lalaki at pinaulan na ng bala ang ilog. Habang si Diego naman ay nasa kailaliman ng ilog. Nabangga ang kanyang paa sa bato, pati na ang kanyang braso, kamay, hita at kahit sang parte ng kanyang katawan. Gayunpaman ay naging matapang si Diego at hinayaan niya ang tubig kung saan siya nito dadalhin. Boss, hindi na nakaahon. Tsaka kung sa dami ng balang pinakawalan natin, napuno ng katawan niya. Sa taas ng pampang at sa naglalakihang mga bato, maliban sa mga bala natin, ay tsakong hindi na siya mabubuhay pa. Dapat lang dahil kabiling-bili na ni Amo na kung hindi natin siya mauuwing buhay, dapat ay hindi na rin matatagpuan ang kanyang bangkay. Sagot ng lalaki at agad na rin umalis ang mga ito. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nakatayo ngayon si Laura sa harapan ng kanyang nobyo at may hindi masukat na ngiti sa kanyang labi. Habang inaabot ang susi sa kamay ni Sam. Sam, mahal, dahan-dahan lang sa pagmamaneho ha. Alam mo namang luma na itong turbo ko. Paalala ni Laura. Siyempre naman, mahal. Salamat at pinhiram mo muna ito sa akin. Sagot ni Sam habang sumasakay sa loob. Pupunta lang ako sa bayan para ayusin ang lahat sa simbahan. Gusto ko pagbalik ko. Petsa na lang ng kasal natin ang hihintay natin. Dugtong ni Sam at kinikilig si Laura. Mahal kita, Sam. At hindi na ako makapaghintay na maging opisyal mong asawa. Hindi na rin ako makapaghintay, Laura. Pangako, 1 linggo lang ako sa bayan, mahal. Mamimiss kita. Sabi ni Sam at marahang hinalika ng kamay ng dalaga. Mamimiss din kita. O siya, sige na. Baka abutin ka pa ng dilim sa daan. Umuwi ka kagad kapag tapos ka na sa bayan. Pangako, mahal. Mahal kita. Mahal din kita. Sagot ni Sam,
Tsaka minaneho ang sasakyan ng nobya palayo. Nang makalayo ang nobyo ng dalaga, ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Laura. Isang linggo lang mawawala si Sam. Ngunit ngayon pa lang ay nangungulila na siya rito. Gayunpaman ay kailangang magpatuloy ni Laura sa kanyang araw. Hay, balik sa trabaho at kailangan ko pang mag-igib ng tubig sa bukal. Sambit ni Laura at kumuha ng balde at agad na tinungo ang daan patungo sa bukal. Habang sa kabilang banda naman ay nagawa pa ring marating ni Diego ang dalampasigan. Hinang-hina siya tila walang lakas kaya't gumapang siya paahon sa tubig. Marami nang nawalang dugo sa kanya at namumutla na rin siya. Gayunpaman ay kinuha niyang lahat ng lakas na natitira sa kanyang katawan at malakas na tumayo gamit ang kanyang dalawang mga paa, ngunit nanalabo na ang kanyang paningin. Tulong! Kailangan ko ng tulong! Aniya sa kanyang sarili at pasuray-suray na naglakad. Umaasa na baka may makakatulong sa kanya. Habang sa kabilang banda naman ay palapit na sa dalampasigan si Laura at mula sa distansyang pagitan ay nakita niyang isang lalaking parang lasing kung maglakad. May ibang tao rito? Takang tanong ni Laura dahil ang lupain na kanyang kinatatayuan ay private property niya na minana niya pa ito mula sa kanyang ama. At dapat ay walang ibang tao sa oras na ito, kaya't sino ang lalaking nakikita niya? Sino ka? Anong ginagawa mo sa lupain ko? Sigaw ni Laura nang sa bawat hakbang ay palapit ng palapit ang lalaki sa kanya. Palubog na ang araw at mas lalong dumidilim ang paligid dahil sa nagtataasang mga kahoy. At halos hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki. May tao! Tulong! Tulungan mo ko! Mahinang sambit ni Diego at higit na nanlalabo ang kanyang mga mata sa bawat sandaling lumilipas. Habang si Laura naman ay higit na kinakabahan sa panauhin. Ngunit habang lumalapit ito ay mas naaninag niya ang lalaki at laking gulat niya sa kanyang nakita. Diyos ko! Kuya! Sigaw ni Laura at dahil sa kaba ay nabitawan niya ang mga baldeng hawak niya at patakbong lumapit sa lalaki. Anong nangyari sa'yo? Bakit duguan ka, kuya? Diyos ko, ang putla mo na. Tulungan mo ako. Tutulungan kita. Dadalhin kita sa bayan. Kailangan mong madala sa ospital. Sabi ni Laura habang nanginginig ang kanyang boses sa pag-aalala. Huwag mo akong dalhin sa ospital. Pakiusap. Huwag mo akong dalhin doon. Ano? Pero kuya, ang laki ng sugat mo. Mamamatay ka kapag hindi ka natingnan ng doktor. Papatay nila ako. Huwag sa ospital. Pakiusap. Sambit ni Diego at unti-unting nawawala ng lakas ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan itong nawala ng malay. Kuya! Kuya! Gising! Tawag ni Laura habang niyuyug-yug ang lalaki. Ngunit hindi na ito nagigising. Kuya! Gumising ka! Kuya! Diyos ko, tulungan niyo po ako! Sambit ni Laura at buong lakas niyang inakay ang binata sa kabila ng bigat at laki nito. Hindi nagtagal sa mabuting pagsisikap ni Laura ay matagumpay niyang niuwi ang binata at hingal-hingal niyang hinihiga ang binata sa kanyang kama. Bigat? Sobrang bigat! Aray ko, nabali yata yung bewang ko. Saad ni Laura at uminom ng napakaraming tubig sa kanyang kusina. Pagkatapos nito ay agad niyang binalikan ang binata at sinuyod niyang itsura nito mula ulo hanggang paa. At ang tanging naririnig lang niya ay ang mabilis nitong paghinga. Diyos ko, ano bang nangyari sa lalaking to? Hindi ako doktor para gamutin siya. At kung hihingi ako ng tulong walang signal dito sa farm at kailangan ko pang pumunta sa bayan. At ang bayan ay aabot ng 2 oras ang layo kung lalakarin ko lang. Wala rin akong kapitbahay dito na pwedeng hinga ng tulong. At kung iiwanan ko ang lalaking to dito, baka dito na siya sa pamamahay ko mamatay. Panginoon ko, anong gagawin ko? Tanong niya sa kanyang sarili at nag-isip. Dapat may gawin ako. Hindi ko kayang may
mamamatay sa harap mismo ng mga mata ko. Aniya sa kanyang sarili. Nang makapagpa siya, ay kumuha si Laura ng gunting at nanginginig ang kamay na ginupit ang basang-basang polo ni Diego. Nang mahubaran nito, ay kumuha siya ng malinis na tubig, pamuna sa sugat at nagkalat na dugo sa katawan ng lalaki. Pagkatapos nito, ay kumuha din siya ng malalaking langgam na may malalaking ulo at ngipin. Ipinasok niya ito sa loob ng baso at isa-isang ginamit. Wala siyang pantahi sa malalim na sugat ng binata na nagdudulot ng malubhang pagdurugo. Kaya't ang malalaking ngipin ng langgam ang ginawa niyang pantahi sa sugat ng binata. Pinapakagat niya ang bawat ngipin nito sa sugat at pinuputol ang ulo hanggang sa matagumpay niyang naisara ang sugat ng lalaki. Pagkatapos nito, ay kumuha din siya ng mga halamang gamot at inilagay sa buong katawan ng binata. At halos balutin niya ng halamang gamot at tela ang buong katawan nito. Hindi nang tagal ay pawis na pawis itong natapos ni Laura at saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Sana mabuhay ka. Sana makatulong ang lahat ng yan sa'yo. Hindi ako magaling sa panggagamot, pero sana sapat na ito para madugtungan ang buhay mo. Aniya sa kanyang isipan at pagod na nagpahinga. Ang binata ay nanatili sa loob ng pamamahay ni Laura at patuloy niya itong inaalagaan. Sa pangalawang araw ay masugid pa rin itong ginamot ng dalaga. Kasalukuyang nakaupo ngayon si Laura Cecilia habang hinuhubad ang mga lumang tela na ginamit niyang pambenda sa mga sugat ng binata. At nilinisan niya ito gamit ang maligamgam na tubig. At habang ginagawa niya ito, ay may napapansin siya sa binata. Sa kabila ng mga pasa at dugo, hindi niya may kakailang napakagwapong lalaki nito. Sa bawat pagpunas niya sa braso nito, ay hindi may pagkakailang matitigas na muscle sa dibdib at braso nito. Grabe, parang galing sa pelikula ang katawan nito. At ang mukha niya, ang tangos ng ilong. Humahanga niyang sambit sa kanyang sarili. Pero bakit kaya siya nagkaganito? Sinong gustong pumatay sa kanya? May atraso ba siya kaya siya hinahabol? Isa ba siyang masamang tao? Tanong niya sa kanyang isipan at patuloy na inaalagaan ng lalaki. Lumipas pang 5 araw ay unti-unting naghihilom ang mga maliliit na sugat ng binata. At nakikitaan na rin ng paghilom ang mga malubha nitong tinamo. At sa bawat nagkakaroon ito ng konting kamalayan, ay pinapakain niya ito o pinapahigop ng sabaw. Sino ka? Walang lakas na sambit ni Diego habang hindi pa niya halos maibuka ang kaniyang mga mata. Ako si Laura. Kumain ka ng konti at uminom ka muna ng sabaw. Kailangan mo to para manumbalik ang lakas mo. Sambit ni Laura at humigop ng sabaw si Diego. Pagkatapos ng ilang subo ay binabana ni Laura ang maliit na mangkok tsaka tumayo mula sa silya. Ngunit biglang hinamak ni Diego ang dulo ng kanyang palda. Gusto mo pa bang kumain? Salamat sa tulong mo. Utang ko ang lahat sa'yo. Sambit ni Diego habang nakapikit ang kanyang mga mata. Walang anuman. Magpahinga ka ulit. Sambit ni Laura at mabigat pa rin ang paghinga ng binata dahil sa mga sugat sa kanyang laman. Lumipas pang 1 linggo ay unti-unting bumubuti ang pakiramdam ni Diego. Ang malit niyang mga sugat ay tuluyan ang naghilom habang ang mga malalaki naman ay unti-unting nagsarado. Sa isang madaling araw, dahan-dahang iminulot ni Diego ang kanyang mga mata. Akmang gagalaw sana siya nang may maramdaman siyang isang kamay na nakahawak sa kanyang braso at dahan-dahan niyang binaba ang kanyang tingin rito. At nakita niyang isang dalagang tulog na tulog at nakapatong ang ulo at kamay nito sa kanyang braso. At bahagyang napangiti si Diego. Napakagandang babae. Bakit mo kaya niligtas at pinagtiisan ng lalaking tulad ko? Alam kong matagal mo na akong inaalagaan, pero ngayon ko lang naaninag ng hustong mukha mo. Napakaganda mo sa kabila ng iyong mahimbing na pagtulog. Wika ni Diego
at tinaplos ang buhok ng dalaga. Tatanawin ko bilang utang na loob ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Dugtong niya at bahagya pa niyang pinagmasdan ang itsura ng dalaga bago siya muling nakatulog. Kinaumagahan ay maagang nagising si Laura at sa unang pagdilat ng kanyang mga mata ay hinaplos niya ang balat ng binata. Hindi na siya kasing lamig ng mga nakarang araw. Unti-unting bumabalik ang init sa kanyang katawan. Sana tuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Sa ngayon ay kailangan ko munang mag-igib ng tubig sa bukal. Aniya sa kanyang sarili at kinuha ang balde bago nilisan ang kubo. Sa pag-alis ni Laura ay siya ring paggising ni Diego. Sinundan niya ng tingin ng dalaga at pilit na bumangon sa kama kahit na masakit pa ang tama ng baril sa kanyang tagiliran. Habang sa kabilang banda naman ay kausap ni Laura ang kanyang sarili habang inihahakbang ang kanyang mga paa palapit sa bukal. Sana sa pagbalik ni Sam ay maayos ng lalaking yun. Baka mag-isip yun ng kung ano-ano kapag nalaman ni Sam na may ibang lalaki sa bahay ko. Aniya sa kanyang isipan at agad na sinalok ang kanyang balde sa bukal. Nang mapuno ito, ay agad na umuwi si Laura sa kanyang munting bahay at malayo pa lang siya ay tanaw na niyang bukas niyang pamamahay. Hindi ba't sinara kong pintuan pag-alis ko? Bakit nakabukas? Hindi kaya gising na siya? Bulalas ni Laura sa kanyang isipan at binitawan ang hawak niyang balde at dali-daling pumunta papasok sa kanyang pamamahay. Sa pagpasok niya sa kanyang bahay, ay wala nang binata sa kanyang kama at ang kumot ay nakatupi na rin. Palatandaan na ito'y malakas na at nakabangon na. Binata, nasan ka? Binata! Sigaw ni Laura at hinalughog ang kanyang buong bahay, ngunit hindi niya makita ang lalaki. Sa pag-aalala na baka mabinat ang lalaki, ay lumabas si Laura sa kanyang pamamahay at doon ito hinanap. Binata! Nasan ka? Hindi ka pa pwedeng maglakad. Hindi ka pa pwedeng kumilos. Nasan ka? Sigaw ni Laura. Ngunit hiningal na lang siya sa kakasigaw ngunit walang sumasagot sa kanya. At hinalaghog na rin niya ang buong paligid ngunit hindi niya ito nakita. Sa gulo ng isipan ni Laura sa kung saan ito nagpunta, ay bumalik siya sa loob ng kanyang pamamahay at mabigat na umupo sa silya. Saan kaya nagpunta yon? Baka maligaw siya rito sa bukid at lumala ang kalagayan niya. Aniya sa kanyang isipan at hindi sadyang napatingin siya sa pader at kay bilis na nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ang kanyang pader ay may sulat na nakaukit gawa sa uling at may malalaki itong mga letra. Aalis ako, pero babalikan kita at pakakasalan kita sa muli nating pagkikita. Saad sa sulat sa dingding at kay bilis na kumabog ang dibdib ng dalaga. Ano bang sinasabi ng lalaking to? Pakakasal? Hibang ba siya? May nobyo kong tao. Hindi to pwedeng makita ni Sam. Sambit ni Laura at dali-daling kinuha ang naiwan niyang balde at ginamit ito upang pambura sa nakasulat sa dingding. Habang nagbubura si Laura sa mga letrang nakaukit ay hindi niya mapigilang mapaisip kung seryoso bang lalaki sa mga salita nito sa pader. Sana kung magaling ka na, sana wag ka nang bumalik. Sambit ni Laura at saktong natapos lang niyang linisin ang pader ay dumating na ang kaniyang nobyo. Laura, mahal! Nandito na ako! May dala akong pansit palabok para sa'yo! Sigaw ni Sam at pagkapasok nito ay agad nitong napansin ang konting gulo sa loob ng pamamahay. Mahal, bakit binabasa mo ang dingding? Tsaka bakit may mga halamang gamot na nakapatong sa mesa? Saan mo ginamit ang mga yan? Ano kasi? Nung nakarang araw kasi ay aksidenteng natumba ang kahoy na bangko sa paa ko. Kaya ginamit kong mga halamang gamot na yan para sa pamamaga. At binabasa ko rin ng dingding kasi napansin ko na marami na siyang alikabok dahil hindi ko nalinisan sa loob ng ilang araw kasi masakit ang paa ko.
pagsisinungaling niya at agad na gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Sama. Ang paa mo? Kumusta ang paa mo? Pagtingin nga ako. Sinabi ko naman sa'yo na mag-iingat ka rito habang wala ako. Ayos na, Sam. Magaling na. Wala kang dapat ipag-alala. Sigurado ka? Patingin ako. Ayos na. Akin na nga tong pansit palabo ko. Pagsaluhan na natin. Tara? Anyay ni Laura upang ilihis ang usapan. Kasalukuyang nasa hapag ngayon si Laura at ang nobyo niyang si Sam habang pinag-uusapan nila ang kanilang nalalapit na kasala. Kumustang lakad mo sa bayan? Hindi maganda. Anong hindi maganda? Busy ang simbahan next week. Kasi 3 lamay ang darasalan niya. At puno na palang schedule ng simbahan sa loob ng 1 buwan. Kaya kailangan muna nating maghintay na ang 1 buwan para makapagpa-schedule. Tsaka mahal, pwede bang hiramin ko ulit ang sasakyan mo? Hihiramin mo ulit? Bakit? Maghahanap lang ako ng trabaho sa syudad habang wala pa tayong schedule sa kasal. Ayoko naman na ikakasal ako sa'yo pero wala akong trabaho. Gastos mo na nga lahat sa kasal tapos wala pa akong trabaho. Nahiya na ako sa'yo. Sambit ni Sam at hinawakan ni Laura ang kamay ng kasintahan. Mahal, ayos lang. Huwag kang mahiya. Malaki-laki naman ang kita ng farm ko eh. Hindi mo naman kailangan magtrabaho. At tulungan mo na lang ako rito sa farm. Alam mo na, minsan lang lumuwas sa mga trabahante ko rito. Alam ko, pero mas mainam pa rin na may sarili akong kita. Kahit nasabihin mo pa sa akin na ang iyo'y akin din. Iba pa rin na may sarili akong pera. Sagot ni Sam at naantig ang puso ni Laura sa kasintahan. Alam mo, mahal, masasabi ko talagang ang swerte ko na sa'yo. Kahit hindi tayo mayaman. Masaya ako na ikaw ang minahal ko. Gamitin mo lang ang sasakyan ko kung kailan mo gusto. Pero bisitahin mo ako rito kapag hindi ka abala. Oo naman, mahal. Maari ba kitang hindi bisitahin? Pero mahal, mahihilingin pa akong pabor. Ano yun? Pwede ba akong makahiram ng 15,000? Gagamitin ko lang sa panggasolina habang naghahanap ako ng trabaho. Tsaka bayad na rin sa upahan ko at pagkain. Mahal, pasensya ka na talaga. Pangako at babawi ako sa iyo balang araw. Walang problema. Magiging asawa kita kaya ngayon pa lang eh. Magdadamayan tayo sa hirap at ginhawa. Salamat, mahal. Mahal na mahal kita. Wika ni Sam at hinalikan ang kamay ng kaniyang nobya. Habang sa kabilang banda naman ay matagumpay na narating ni Diego ang syudad. Ang kanyang sugat ay bahagyang bumuka at nagdudulot ito ng pagdugo. Hindi ako pwedeng umuwi sa mansyon. Dahil kapag nakita nila ako tsak napapatay nila ako sa gantong hina ng kalagayan ko. Kailangan ko ng isang bahay na matutuluyan. Sambit ni Diego at isang tao lang ang pumasok sa kanyang isipan. Sa tapat ng isang malaking bahay ay kasalukuyang nakatayo ngayon si Diego at agad siyang nag-doorbell dito. Sino yan? Sigaw ni Laika mula sa loob ng kanyang pamamahay habang inihahakbang ang kanyang mga paa palapit sa gate. Ang daming doorbell naman! Sandali lang! Muling sambit ni Laika, sabay binuksan ang gate. At laking gulat nito sa kanyang nakita. Diego? Buhay ka? Bulalas niya nang makita ang kanyang kaibigan. Akala ko... Buhay na buhay, Laika. Pero bago mo ko titigan parang nakakita ka ng multo. Gamutin mo muna ako. Bumabagsak ng katawan ko. Sagot ni Diego at agad siya nitong sinuyod mula ulo hanggang paa. Diyos ko, nagdurugo ka! Bulalas ni Laika at agad na pinapasok ang kanyang kaibigan at dinala ito sa private room upang gamutin. Ano bang nangyari sa'yo? Mabutit na buhay ka pa sa dami ng sugat mo sa katawan, Diego. At ang iba rito, teka, naghilom ang mga to? Paano ka nanatiling buhay gayong 1 linggo ka nang pinaglalamayan ng tiyahin mo sa sarili mong mansyon? Buhay ako dahil sa isang babaeng tumulong sa akin sa liblib na farm. Siyang gumuwat sa mga sugat ko gamit ang kung ano-anong halaman. Sagot ni Diego habang nililinisan ni Laika
ang tagiliran ng kaibigan. Mabuti't daplis lang ang tama ng bala at hindi ito bumaon sa katawan mo dahil kung nagkataon, namatay ka na sa impeksyon bago ka pa nakauwi rito. Pero magaling ang babaeng tumulong sa'yo. Malinis ang pagkakagawa niya. Kailangan lang ng mga sugat mo ng tamang antibiotic para tuluyang gumaling. Pero teka nga, kung buhay ka, sinong pinaglalamahin sa mansyon niyo? Hindi ko alam. Talagang gagawin ni Tia Esmeralda ang lahat para mawala ako sa landas niya at makuha ang mamanahin ko mula kay Papa. Sigurado akong kumuha siya ng bangkay na halos hindi na makilala para palabasing ako yun. Ano? Ang Tia Esmeralda? Hindi ba't mabait siya sa'yo? Lahat nagiging bait para takpan ng kanilang tunay na pakay, Laika. Kung ganoon, delikadong laro ng tiyahin mo, Diego. Akala ng buong bansa patay ng bilyonaryong si Diego Salvador. Hayaan mo silang magdiwang. Tatapusin ko ang lamin na yan sa parang hindi nila malilimutan. Anong balak mo? Kukunin ko ang bagay na dapat ay sa akin. Tura ni Diego at determinado siya sa kanyang gagawin. Pagkalipas ng 2 araw matapos ang burol ng peking si Diego, ay agad na kumilos si Esmeralda para sa kanyang hangarin. Sa loob ng malawak na library ng mansyon ng mga Salvador, nakaupo si Esmeralda kasamang isang abogado. Hawak nilang mga dokumento para sa paglilipat ng lahat ng ari-arian. Attorney Reyes, pirmahan mo ng mga papeles ngayong nailibing na ang pamangkin ko. Ako na ang tanging natitirang Salvador. Akin ang lahat ng hotel, ng fishport at ang mga lupain. Sigurado po ba kayo, senyora? Masyadong mabilis ang prosesong ito. Huwag ka ng maraming tanong. Ako na lang ang natitirang Salvador. Kaya para saan pang paghihintay kung pwede namang bilisan? Pirmahan mo na, attorney, at... Hindi na naituloy ng Doña Esmeralda ang nais niyang sabihin nang bumukas ang pintuan at napatayo siya mula sa kanyang kinaupuan nang biglang bumungad sa kanyang harapan ang isang binatang bihis na bihis. Isang binatang hindi na dapat niya muling makita. Diego? Bulalas nito habang dilat na dilat ang mga mata. Ako nga. Akala mo napatay mo na ako. Nagkakamali ka, Tia Esmeralda. Hindi. Imposible. Dapat patay ka na. Pinasigurado kong patay ka na sa pampang na yon. Nakita ng mga tauhan ko ang pagtalon mo. Tadtad ka ng bala, Diego. Kaya imposibleng buhay ka pa. Yun ang pagkakamali mo. Masyado kang naniwala sa mga tauhan mong inutil. At yun din ang pagkakamali mo yun. Ang umamin sa harap ng isang abogado at ng mga pulis na nakikinig sa labas. Ano? Niloloko mo ako, Diego? Hindi, Tia. Ikaw ang nanloko sa akin. Akala ko mabuti kang tao. Pero isa kang gahaman. At gusto mo pang kunin sa akin ang pinaghirapan ng sarili kong ama. Wala kang karapatan sa kayamanan niya. Anak ka lang. At akong may karapatan. Kung napatay mo ko, baka sa'yo ng lahat ng yaman. Pero buhay ako. Buhay na buhay. Hindi mo pwedeng gawin ito. Akin ang kumpanyang ito. Pagod ko ang nandoon, Diego. Pagod sa pagpaplano na pagpatay sa akin? Attorney Reyes, itigil ang pirmahan. Ang tunay na tagapagmana ay nasa harap niyo na. At Tia Esmeralda, sasama ka sa mga pulis para sa bago mong tirahan. Sambit ni Diego at pumasok na ang mga pulis at pinunsasan si Esmeralda. Bitahon niyo ako! Diego! Pagsisisihan mo ito! Hayop ka! Dalhin niyo na siya at tiyakin niyo na mabubulok siya sa kulungan kasamang mga tauhan niyang bumaril sa akin. Sambit ni Diego at kinaladkad na ng mga pulis si Esmeralda. Simula sa sandaling yun ay nawala ang banta sa kayamanan ni Diego at ngayon ay kasalukuyang nakaupo siya sa kanyang desk sa loob ng kanyang kumpanya habang hawak ang kanyang ballpen. Anong pakiramdam mo ngayon sa loob ng sarili mong opisina, Diego? Pakiramdam ko yung may kulang. Kulang? Anong kulang? Nasa iyo ng lahat kaya ano pa bang kulang? It's been a month simula nung bumalik ako rito, Laika. At tapos ko nang dapat kong ayusin dito. O tapos?
Kailangan ko ulit ng tulong mo. May masakit ulit sa'yo? No, I want you to help me na makakuha ng lupain malapit sa Laura's farm. Laura's farm? Anong gagawin mo sa farm kung marami ka ng ari-arian? Hindi mo na kailangan ng lupain, Diego. Pero kailangan kong mapalapit sa isang tao. Isang tao? Who? Sa taong nagligtas sa buhay ko. Diego, kung gusto mo magpasalamat, you can give her millions. Pero higit pa sa pasasalamat ang gusto ko, Laika. Kung ganon, ano pa ba? Pagmamahalan? Yes, I want her love. She saved my life at nais kong ibuhos ang lahat ng meron ako para sa kanya. Sambit ni Diego at natahimik si Laika. Kung tititigan niya ang kanyang kaibigan, ay wala itong bahid ng pagbibiro. Seryoso ka? I am. Iba ka pala kung iligtas. Umibig ka bigla. Isang tanong ulit. Sigurado ka ba talaga? Sigurado nga ako, Laika. Sagot ni Diego at napabuntong hininga si Laika. Fine, I'll help you. Sagot ni Laika at laking tuwang gumuhit sa mukha ni Diego. You're really the best friend I've ever had, Laika. Tura nito sa hindi masukat na saya. Matapos ang pag-uusap ng magkaibigan, ay agad na binilhan ni Laika si Diego ng lupain sa sinasabi nitong farm. At ngayon ay kasalukuyang magkaharap na naman silang dalawa at dala ni Laika ang titulo ng lupa. Guwapong Diego, here is your titulo. Sambit ni Laika, tsaka nilapag sa mesa ni Diego ang papel. May lupa na ako malapit sa Laura's farm? Totoo ba to? Hindi lang malapit kundi magkatabi. Inayos ko ng lahat para sa'yo. Hay nako, pwede mo man itong ipagawa sa sekretary mo kaya bakit sa akin pa? O siya, kumpleto ka na dyan. Pinagawa na rin kita ng kubot, may ilaw ka na rin doon. O pagkatapos, anong balak mo ngayon? I still need your help. Help ulit? Don't tell me iiwan mo sa akin ang kumpanya mo. Ganun na nga. No way! Please. No way! Last na to, please. Let me have the love of my life, please. Ikakasal ka na. At gusto ko na ako rin. Doktor ako at hindi businesswoman, Diego. Pareho lang tayo. Negosyante ka rin. Takot ka lang patakbuhin ng kumpanya nyo. Laika, please. Wala akong tiwala sa sarili ko, Diego. Pero may tiwala ako sa'yo. Sagot ni Diego at lumambot ang loob ni Laika. Ganyan ka, ganyan ka. Porket bunsong kapatid ang tingin ko sa'yo, kinakarir mo. Isang buwan lang ha? Isang buwan lang. Wika ni Laika at parang bata na tumangutango si Diego. Promise, isang buwan lang. Sagot nito at napapayag niya na si Laika. Simula sa araw na yon ay si Laika nang nagpatakbo ng kumpanya ni Diego pansamantala. Habang si Diego naman ay tumira sa farm hindi bilang isang bilyonaryo, kundi isang simpleng tao lamang. Mula sa kanyang pamamahay ay nakatayo si Laura sa harapan ng kanyang bintana at abot ng kanyang paningin ang lalaking bago niyang kapitbahay. Sino kayang may-ari niyan? Parang kailan lang masukal pang lugar na yan. Ngayon may bahay na agad. Sambit ni Laura sa kanyang isipan at napansin niya na nakatingin din sa kanyang kapitbahay na palaging may suot na malapad na sombrero at bahagya siyang kinilabutan. Nakakailang naman, bakit parang binabantayan ako ng taong to? Tila parang walang araw na hindi siya nakamasid sa akin. Siguro gusto lang niya ng mga gulay ko. O baka naman, gusto niya akong kausapin pero nahihiya lang siya. Kaibiganin ko kaya? Aniya sa kanyang sarili at agad na nagluto ng ginataang gabi. Pagkatapos magluto ni Laura, ay agad siyang nagsaling ng ulam sa mangkok at masayang inihakbang ang kanyang mga paa, palapit sa bahay ng kanyang kapitbahay. Tao po! Kapitbahay! May dala akong ulam! Sigaw ni Laura, ngunit hindi ito sumasagot. Tao po! Bakit parang wala siya? Bukas naman ang pintuan kaya hindi naman siguro masama kung papasok ako, hindi ba? Hindi naman ako magnanakaw. Aniya sa kanyang sarili at tinulak ng bahagi ang pintuang nakaawang. Dahan-dahang pumasok si Laura
at nilapag ang mangkok sa mesa. Ngunit bago pa siya makatalikod, isang baritonong boses ang gumulat sa kanya mula sa kanyang likuran. Bakit ka narito sa loob ng pamamahay ko? Diyos ko! Bulalas ni Laura. Dahil sa gulat, ay napaatras siya at hindi sadyang naapakan ng paa ng lalaki. Dahilan upang mulan siya ng balanse sa katawan, ngunit agad siyang sinalo ng malakas na braso ng binata at hindi sadyang nagtama ang kanilang mga mata. Kahit na may suot itong sombrero, kahit na gumaling na ang pasa at sugat nito, ay hindi pwedeng magkamali si Laura sa binatang kanyang nakikita. Ikaw? Bulalas ni Laura at agad na umalis sa braso ng binata. Ako nga. It's me, the only Diego. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka narito sa bahay na ito? Tanong niya at kinuha ng binatang sombrero nito at lumantad sa mga mata ng dalagang gwapong imahin ng lalaki. Nandito ako kasi lupa ko ito at bahay ko ito. Bakit? Sinabi kong babalik ako, kaya bumalik ako. Hindi ba't iniwanan kita ng sulat? Oo, dinumihan mo pang dingding ko. Pero nagbibiro ka lang, hindi ba? Hindi totoo ang mga sinabi mo sa sulat mo. I'm not joking anything sa sulat na yun, Laura. Diego, nakakatakot ang ginagawa mo. Hindi tayo magkakilala ng lubos. Ginamot lang kita dahil kailangan mo ng tulong at hanggang doon lang yun. Ngumisi ang binata at inihakbang ni Diego ang kanyang mga paa palapit sa dalaga. At bawat hakbang ni Diego ay siya ring pag-atras ni Laura. Hanggang sa napagtanto ng dalaga na wala na pala siyang matrasan pa at mesa nang nakadikit sa kanyang balakang at kay bilis na kinabig ng binata ang kanyang bewang. Tila na statue ang dalaga sa ginawa ni Diego at wala siyang ibang ginawa kahit na konting paggalaw at ang presensya ng binata ay sapat na upang ipako siya sa mga bisig nito. Isang presensya na sa binata lang niya naramdaman. Pero ayokong hanggang doon lang yun. Bawat haplos at pag-aalaga mo ay nararamdaman ko pa hanggang ngayon sa balat ko. At ang haplos mo ang nais kong makasama habang buhay. Wika ni Diego at lakas loob siyang tinulak ng dalaga at lumayo ito sa binata. Alam mo, gumaling ka nga pero parang hindi pa gumagaling yung utak mo. Bakit hindi ka nalang kaya magpatingin sa doktor? You're my doctor. Kaya bakit hindi mo ko tignan? Sagot ng binata at halos sumakit ang ulo ni Laura rito. Alam mo, kung malala ka na, wala akong magagawa sa kabaluan mo, kaya wag mo kong idamay. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ka pa bumalik. Because of you, I want you to marry me. Sagot ni Diego at tumawa ng napakapilyo ang dalaga at agad ring binalik sa seryoso ang kanyang muka. Baliw, may boyfriend na nga ako at ikakasal na ako, kaya huli ka na at tumigil ka na. Sambit ni Laura at maagap siyang hinila ng binata padikit sa katawan nito at kaibilis siya nitong siniil ng halik. Sa pagkabiglay hindi nakapagsalita si Laura, ni kaibilis ng pangyayari at nasa bisig na siya ulit nito at kaidiin pa ng bawat pagsiil nito. Ilang segundo pa'y iniwan na ng binata ang kanyang labi, ngunit hindi pa rin siya makapagsalita at nanatiling nakapako ang kanyang mga mata sa imahe ng binata at kaibilis pa rin ang pagkabog ng kanyang dibdib. See? Nanigas ka at ang ibig sabihin nito ay naapektuhan ka rin sa akin. Wika ni Diego at nanginginig na kumala si Laura sa bisig ng binata. Anong naapektuhan ako sa'yo ha? Talagang naapektuhan ako sa'yo dahil ang lakas ng tama mo, ang lakas ng hangin mo, nakakakilabot ka, may boyfriend ako at ikakasal na ako. Che! Wika ni Laura at dali-daling umalis sa pamamahay ng binata. Ang tituladong lupa ay naagaw, Laura. Ikaw pa kaya? Sambit ni Diego na may ngiti sa kanyang labi habang sinusundan ng tingin ng dalaga pabalik sa sariling pamamahay. Habang sa kabilang banda naman ay hingal na sinarado ni Laura ang pinto ng kanyang kubo. Napahawak siya sa kanyang labi at tila nararamdaman pa rin niya ang init ng halik ni Diego. Buwisit na lalaking yun. Akala mo kung sinong gwapo? Well, magwapo nga siya pero ang yabang niya.
At ano yung sinabi niya? Ang tituladong lupay na agaw? Ha, madigas siya. Anong tingin niya sa akin? Isang kakapiranggut na putik? Inis niyang sambit sa kanyang sarili at pinilit na pakalmahin ang kanyang nag-aapoy na ulo. Kahit na nagliliyad sa kanyang inis ay sinubukan ni Laura na mag-focus sa gawaing bahay para makalimot. Kinuha niyang walis tingting para maglinis ng bakuran. Ngunit nang yumuko siya para damputin ang mga tuyong dahon, ay nagulat na lang siya nang may makita siyang 2 pirasong sapatos sa kanyang harapan. Ay, tipaklong! Hindi ako tipaklong, Laura. Mas gwapo naman ako doon. Pilyong wika ni Diego at inis na humugot ng maraming hangin si Laura para sa kanyang naghihingalong pasensya at umayos ng tayo sabay na mewang. At ngumangat-ngat ka pa talaga ng saging? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? May bakod ako. Sambit ni Laura at tinuro ni Diego ang bakod ng dalaga. Yan, yung bakod mo. Laura, ang bakod mo ay pangmanok. Hindi yan uubra sa lalaking determinadong makitang babaeng nagugustuhan niya at nais mo pang asawa. Sagot ni Diego at dumaloy ang inis sa buong katawan ni Laura. Mapapangasawa mong mukha mo. Umalis ka rito bago ko ihampas sa itong walis tingting sa pagmumukha mo. Ang sungit ah. Sige, ihampas mo. Tapos gamutin mo ulit ako. Magkakasama na naman tayo ng 1 linggo. It's a win-win situation for me. Aba, ewan ko sa'yo. Lumayas ka nga dito, Diego. At tumataas ang presyon ko sa'yo. Alis! Alis! Pagtutulakan ni Laura sa binata palabas ng kanyang kawayang gate. Maldita, wala bang kiss dyan? Pilyong sambit ni Diego nang mapalabas siya ng dalaga sa bakod nito. Kiss? Gusto mo ng kiss? Ito, i-kiss mo. Saad ni Laura sabay isinaksak ang hawak niyang suman sa bunganga ng binata. Pero hindi ito kinagalit ni Diego, bagkus ay natuwa pa ito. Ang sarap. May kagat mo na, kaya naiwan ang lasa ng labi mo rito. Kaya hindi ako magdadalawang isip na lasahan ang suman na may labi mong palaman. Tura ni Diego at halos magsitayuan ang mga balahibo ni Laura sa kanyang katawan. Che! Lumayas ka! Nanginginig ang mga ugat ko sa'yo! Aalis na, darling. Pero magdi-date tayo bukas. Date mong anino mo? Pabagsak na sambit ni Laura at nanggagalaiti sa inis na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Bahala ka dyan. Multuhin ka sana ng mga kuliglig. Pahabol niyang sambit sabay malakas na sinilampak ang pintuan. Habang nagmamaldita, mas lalong gumaganda. Sabat ni Diego at inirapan siya ng dalaga. Kinabukasan, maagang gumising si Laura para mag-igib. Sanay na siya sa katahimikan ng umaga, kaya laking gulat niya nang pagdating niya sa bukal ay may nakita siyang isang lamesang may puting tela at may bulaklak pa sa gitna at 2 upuan. Anong meron dito? Tanong ni Laura sa kanyang isipan. Good morning, sunshine. I prepared breakfast for you. Ay, kabayo! Bulalas na Laura nang magsalita ang binata mula sa kanyang likuran at gigil niya itong hinampas sa balikat. Ano ba? Papatayin mo ba ako sa nerbiyos? Relax. Huwag ka nang magalit. May inihanda akong fried rice, tuyo at itlog para sa'yo. Ano? Para saan ang mga ito? Bakit? Ipaniwanag mo nga sa akin at nakakalbo ng ulo ko kakaintindi sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, na may date tayo? Ito na yung date. Sagot ni Diego at napahilamos ng kanyang mukha ang dalaga gamit ang sarili niyang kamay. Diego, seryoso ka ba? Sa tabing ilog ka talaga nag-setup ng date? At saan mo kinuha ang lamesang yan? Binuhat ko. Heavy lifting is good for the muscles. Para sa'yo, I need to be strong. Hindi ko kailangan ng strong muscles mo, Diego. May fiancé ako, si Sam. Alam mo ba ang salitang respeto? Alam ko ang salitang respeto, pero mas alam ko ang salitang agawin. Sabi ko naman sa'yo, Laura, hindi ako niniwala sa fiancé hanggat hindi pa nakatayo sa harap ng altar. At kahit nandun ka na, kaya pa rin kitang itanan. Wala kang hiya. Sumusobra ng hangin mo sa ulo. Kumain ka mag-isa mo. Sambit ni Laura, tsaka tinalikuran ng binata.
Subalit sa bawat paghakbang ng dalaga ay siya ring paghakbang ni Diego, kaya tuminto ang dalaga at hinarap ulit ang binata sa kakapiranggot niyang pasensya. Bakit mo ba ako sinusundan? Hindi kita sinusundan. Papunta rin ako sa direksyon mo. Nagkataon lang na ikaw ang nasa harap ko. Ang ganda nga ng view eh. Sambit ni Diego habang nakatitig sa balakang ng dalaga. Manyak! Wag na wag mo akong susundan. Dahil isang maling hakbang mo lang, ibabato ko talaga sa iyong lahat ng mga batong nagkalat dito sa ilog. Pagbabanta niya at natigil ang binata at dali-dali itong iniwan. Pagdating sa bahay ay nagdesisyon si Laura na maglabas sa bati sa gilid ng farm niya. Sobrang init at konti lang ang tubig sa batis at mas mabuti sana kung doon siya maglalabas sa ilog, pero ayaw niyang makitang asungot na binata. Siguro naman na hindi niya ako guguluhin dito. Asungot talagang binatang yun. Aniya sa kanyang isipan. Habang si Diego naman ay kasalukuyang nasa ibabaw ng puno kung saan naglalabang dalaga at abala siya sa pagtaling ng rosas at dahan-dahan itong ibinaba sa pagmumuka ng dalaga. Ay kabayo! Bulalas ni Laura nang sumampal sa kanyang muka ang 3 nakataling rosas. 3 rosas para sa pag-ibig ko sa'yo. Sambit ni Diego habang nasa ibabaw siya ng puno. Ano ba, Diego? Pati ba naman dito sa paglalaba ko? Nandun ka? Sana mahulog ko dyan sa puno at mabalian ka. Okay lang, dahil alam kong gagamutin mo naman ako. Corny mo? Aminin mo, Laura, nagustuhan mo ang mga bulaklak ko, di ba? Alam mo, nararamdaman kong mas mamahalin mo pa ako kaysa sa boyfriend mo. Asa ka. Hindi hamak na mas matino si Sam sa'yo. Si Sam masipag, mapagmahal at hindi umakit sa puno para manginis ng tao. Sagot ni Laura at tumalon mula sa puno si Diego. Talaga? Hinalikan ka ba niya na parang halik ko kahapon? Tanong ni Diego at natahimik si Laura nang maalala ang paninigas ng kanyang katawan kahapon dahil sa mga halik nito. Gusto mo bang ulitin ko? At dahil sa inis ni Laura, ay kumuha siya ng kanyang labahin at sinubsob sa tubig at inihagi sa pagmumuka ng binata. Ako hindi na ako natutuwa sa'yo. Ani at kinuha ng binata ang telang nasa kanyang muka at napangisi ito sa nakita. Uy, panty. Amoy downy. Salamat sa souvenir, Laura. Itatabi ko to sa unan ko kapag matutulog na ako. Aniya sa dalaga at hiyang-hiya si Laura at huli na niyang napagtanto na panty pala niyang sinampal niya sa pagmumuka ng binata. Akin na yan! Ayoko. Sinabing akin na yan eh! Pagpupumilit ng dalaga at higit siyang namula ng gawing sombrero ng binata ang kanyang panty. Kunin mo, pandak! Anito sa kanya at hindi patid ni Laura kung maiinis ba siya, magagalit o maiiyak. Ayaw mo talagang ibigay? Bakit ko ibibigay ang binigay mo na? Sambit ni Diego at hindi na napigilan ang dalagang maiyak at doon lang napagtanto ni Diego na sumobra na siya. Hey Laura, I'm sorry. I'm sorry mong mukha mo! Hagulhol ni Laura at nakonsensyang binata. Sorry na. Ito ng panty mo. Inaasar lang naman kita para mapansin mo ako. Che, umalis ka na at ayaw na kitang makita pa! Sambit ni Laura at nalungkot si Diego at upang tumahan ng dalaga ay mabinabuti niyang umalis na lang. Umalis ka na! Nakaka-stress ka! Dugtong ni Laura at tuluyan ang lumayo ang binata. Sumapit ang hapon ay naglilinis si Laura ng mga kagamitan sa loob ng bahay nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Kahit na hindi pa niya ito nakikita, ay alam na niya kung sino ito. Sabi ko naman na huwag ka magpapakita sa akin, hindi ba? Sigaw ni Laura ngunit biglang natigil ang pagkatok, kaya't nagtaka siya at binuksan ang pintuan. Pagbukas ng pinto ay walang Diego siyang nakita, kundi isang mamahaling basket ng mga prutas at isang bouquet ng mga rosas ang nasa tapat ng pintuan. At sa gilid nito ay may nakalakip na sulat. I know you're mad, but flowers will make you happy. I'm sorry.
Saad sa liham at bahagyang napangiti si Laura. Oo, at naiinis siya sa binata. Ngunit aminado siya na natutuwa siya sa mga bulaklak na handog nito na kailanman ay hindi ginawa ni Sam sa kanya. May kaswitan din pala ang hayop. Aniya at kinuha ang basket ng bulaklak. Habang si Diego naman ay kasalukuyang nakatago sa halaman at may ngiti sa kanyang muka habang nagmamasid sa dalaga. Habang sa kabilang banda naman ay nalilito si Laura sa kanyang sarili. Ano ba tong ginagawa ko? Hindi ba't hindi ko to dapat tanggapin? Pero sayang ang bulaklak. Maganda pa naman sila. Aniya sa kanyang sarili at nagpapasyahang ilagay ang mga bulaklak sa kanyang kwarto. Nang sumapit ang gabi, habang hawak ni Laura ang mga bulaklak ni Diego, ay nakarinig si Laura ng kaluskos gawi sa kanyang bintana. Kaya't sinilip niya ito. Diego, ikaw ba yan? Tawag niya sa binata at bigla itong sumulpot sa gilid ng kanyang bintana. Nagustuhan mo ba? Ay anak ng Diego, papatayin mo ba ako sa gulat? Hindi, pasensya na. Pinapatawad mo na ba ako? Tanong ng binata at bahagyang nag-isip ang dalaga. Dahil magandang roses mo, sige, pinapatawad na kita. By the way, ang ganda mo kapag hawak mo yung mga roses na bigay ko. Mas bagay sa'yo kaysa sa walis tingting. Aniya at nagasalubong ulit ang dalawang kilay ng dalaga. Gusto mo walisin kita? Umalis ka na bago ko isalaksak sa baga mo itong mga roses mo. Pagbabanta niya, tumawa lang ang binata. Mas gumaganda ka talaga habang nagmamaldita. Mas lalo mo kong pinapaibig. Diego! Okay. Aalis na po, mahal na Reyna. Malambing na sambit ni Diego, sabay kindat sa dalaga at tuluyang umalis. Diyos ko, Sam, bilisan mong umuwi. Baka bago ka dumating, nabaliw na rin ako gaya ng kapitbahay natin. Saad ni Laura sa kanyang isipan, ngunit may kung anong sayang hatid si Diego sa kanyang damdamin. Kinabukasan, matapos manguha ni Laura ng kanyang mga sinampay ay pumunta siya sa kanyang terrace at doon nagtupi ng kanyang mga nilabhan. Nang makarinig naman siya ng kaluskos, Diego, kung ikaw yan, umalis ka na. Marami akong ginagawa. Sambit ni Laura, habang si Diego naman ay nakakyat na at nakasalukuyang nakaupo sa terrace. Hay nako, hindi ko talaga alam kung tao ka o unggoy eh. Laura, baka kailangan mo ng taga-igib o taga-bungkal ng lupa. Libre lang ang serbisyo ko. Bayaran mo na lang ng simpleng ngiti. Ang kulit mo rin no. Mag-focus ka na lang kaya sa pagtatanim dyan sa lote mo. O kaya mag-alaga ka ng manok para may makausap ka. Para na rin hindi ka umakit sa bahay ng may bahay. Sagot ni Laura at sinandal ni Diego ang kanyang likod sa padera. Bakit pa ako mag-aalaga ng manok kung nandito ka naman? Laura, seryoso ako. Liligawan kita hanggang sa mapagod ang hindi mo. Hindi magiging oo ang hindi ko, Diego. May fiancé na ako, diba? Bingi ka ba? Hindi ako bingi. Pero naniniwala ako ng puso ay pwedeng magbago, Laura. Ano bang meron ng Sam na yan na wala sa akin? Wika ni Diego at muling nag-init ang ulo ni Laura. Umalis ka na! Laura, seryoso ako. Pagpupumilit ni Diego at sa sobrang inis ni Laura ay hindi niya namamalayang hawak na pala niya ang boteng lampara. Sabi nang umalis ka na eh, nakakarami ka na. Aniya sa binata sabay hagis rito ang kung anong hawak niya at tumama ito sa noo ni Diego. Aray ko! Masakit na sambit ni Diego habang hawak ang kanyang noo. Habang si Laura naman ay natauhan sa nangyayari. Diyos ko! Diego! Sorry! Hindi ko sinasadya, Diego! Sorry! Gagamutin kita, halika! Aniya sa binata at agad itong nilapitan at inalalayang makatayo. Habang si Diego naman ay kinarir ang kanyang sugat at umaktong nahilo. Diego, okay ka lang ba? Diego! Nag-ahalalang sambit ni Laura
at pinaupo ang binata sa kanyang kama. Sandali lang, ikukuha muna kita ng halamang gamot. Sandali. Awat ni Diego kahit napatigil ang dalaga. Diego, ano bang nararamdaman mo? Masakit ba? Dito ka lang muna. Nahihilo ako. Ano? Nahilo ka? Teka sandali, sumandal ka muna sa akin. Wika ng dalaga at umupo katabi ng binata at sumandal ito sa balikat niya. Ang sarap. Ang payapa naman. Bigkas ni Diego at nakangiting sumandal sa balikat ng dalaga at kay komportable ng kanyang nadarama. Makalipas ang ilang sandali, ay naramdaman ng dalaga na hindi na gumagalaw si Diego. Kaya sinubukan niyang igalaw ang kanyang balikat upang gisingin ito. Hoy! Aniya ngunit hindi ito nagigising. Hoy! Buhay ka pa ba? Diego! Aniya ngunit hilik ang sinagot nito sa kanya. Abalo ko, natulog? Hoy Diego! Diego! Aniya sa binata. Ngunit tulog na tulog ito, kaya't dahan-dahan niya itong pinahiga sa kanyang kama. Habang mahimbing na naghihilik si Diego, ay maingat itong ginamot ni Laura. Maliit lang naman ang sugat at hindi naman kalakihan. At habang tumatagal, ay napapatingin si Laura sa buong mukha ng binata at kusa siyang napapangiti sa anyo nito. Sa isip niya, isang porsigidong manliligaw si Diego. Ibang-iba ito sa nobyo niya na palaging wala at palaging umaalis. Kung wala lang akong boyfriend, siguro magugustuhan kita. Aniya sa kanyang isipan at maging siya ay nagulat sa binigkas ng kanyang isipan. Hindi dapat ganito ang iniisip ko. Dapat walang ibang laman ng utak ko kundi si Sam lang. Saway niya sa kanyang isipan at patuloy na ginagamot ang binata nang biglang nagdilat ang isang mata nito. Parang naririnig kong malakas na pagkabog ng puso mo. Sabihin mo, may gusto ka na ba sa akin? Gusto mo bang hagisan ulit kita ng lampara? Maupo kang at lalagyan ko ng benda ang noo mo? Utos ng dalaga at sinunod naman siya ng binata at malaya niya itong nalagyan ng benda. Yan, okay na. Pwede ka nang umalis. Pagtatabuhin ni Laura at nang nasa tapat na sila ng pintuan, ay hinawakan ni Diego ang kanyang kamay. Ano na naman ba, Diego? Laura, gusto talaga kitang mapangasawa. Diego, may boyfriend ako. Pwede bang tama na? Sige na, alis na. Pagdadabuyan niya sa binata at pinagsarahan ito ng pintuan. Kinabukasan, habang kasisibol pa lang ng bagong umaga, ay kasalukuyang naghahanda si Laura ng kanyang kape nang marinig niya ang pamilyar na ugong ng kanyang sasakyan at kay bilis na gumuhit ang tuwa sa imahe ng dalaga at patakbong tinungo ang labas. Sam! Mahal! Salamat at nakabalik ka na! Salubong ni Laura at mabilis itong niyakap habang pababa ito ng sasakyan. Pasensya na mahal. Masyadong naging abala sa bayan para sa mga papeles natin. Teka, bakit parang balisa ka? Ngunit bago pa makapagsalita si Laura, ay napansin ni Sam ang isang lalaking nakatayo sa kabilang bakod. Nakasuot ito ng kupas na t-shirt pero napakatikas ng tindig. May benda sa noo at nakatingin sa kanila. Sino yan, Laura? Bakit may nakatira na sa lote ni Mang Tino? Bagong kapitbahay natin, Sam. Diego ang pangalan niya. Bakit nakatitig yan dito? Ano bang problema niyan? Inis na sambit ni Sam at agad na humakbang palapit sa lote ni Diego. Hoy, kaibigan. May problema ba tayo? Kanina ka pa tingin ng tingin dito sa pamamahay namin Wala namang problema. Nagmamasid lang ako. Masama na bang tumingin sa mga nakapaligid sa akin? Masyado kasing malagkit ang tingin mo sa fiancé ko. Kung wala kang magawa doon ka sa loob ng bahay mo. Private property ito at hindi kami sanay na may ibang lalaking umaaligi dito. Sambit ni Sam
at hindi na sumagot si Diego. Sam, tama na. Mabait naman yan eh. Pasok na tayo sa loob. Hindi eh. Ibang tingin niya eh. Hoy, tandaan mo to, Diego. Huwag na huwag kang titingin ulit sa direksyon ng asawa ko kung ayaw mong magkaproblema tayo. Alam mo pare, lalaki rin ako. Alam mo bang ang mga lalaking todo bantay silang may masamang ginagawa? Sambit ni Diego at natigilan si Sam at agad itong umiwas ng tingin. Sam, hayaan mo na. Tara na. Sambit ni Laura at hinila ang nobyo pabalik sa loob ng kubo. Nang makapasok sa kubo ay tuluyan ang kumalma si Sam at sabay silang nagkape ni Laura. Mahal, kamusta ang lakad mo? Nakahanap ka ba ng bagong trabaho? Hindi pa nga eh. Pero may maganda akong balita para sa'yo. Nakakuha na ako ng schedule sa kasal natin. At sa loob ng 2 linggo ay pwede na tayong magpakasal. Talaga? Mahal, ang saya ko. Ang saya-saya ko. Ako din, mahal. Ang saya ko. Sa wakas ay magiging asawa na kita. Ayos lang kahit hindi ingrande ang magiging kasal natin. Basta't ang mahalaga ay ikasal tayong 2. Yun lang ay sapat na. Sambit ni Sam at walang mapagsidla ng sayang nararamdaman ni Laura. Kasalukuyang abala si Sam sa paglilipat ng kanyang mga gamit mula sa sasakyan patungo sa loob ng kubo. Habang si Laura naman ay nagpaiwan sa loob ng kotse at nilihis ang ibang kagamitan. Ang dumi naman ni Sam mag-drive. Parang hindi naalagaan ng tong sasakyan ko sa loob ng 1 buwan. Aniya habang pinupunasan ng driver's seat nang may maramdaman siyang matigas na bagay na nadaganan ng kanyang tuhod. Kaya't kinuha niya ito. Ano ito? Hindi akin ang kwintas na to at lalong hindi kay Sam. Aniya at saktong bumalik si Sam sa sasakyan. Sam, ano ito? Bakit may kwintas na pambabae rito sa driver's seat mo? Agad na tanong ni Laura at natahimik si Sam at saglit na hindi nakapagsalita. Well, kanina ko pa nga yung hinahanap eh. Hinahanap mo? Bakit? Kanino ba to galing? Masungit na tanong ni Laura at kalmadong hinawakan ni Sam ang kaniyang kamay. Hindi dapat kanino galing. Ang dapat na tanong ay kanino ko ibibigay. Para sa iyo yan, mahal. Surprise ko sana sa'yo bilang advance wedding gift. Sa bayan ko yung nabili pagkatapos kong ayusin ang mga papel sa simbahan. Kaya lang sa sobrang pagmamadali kong makauwi sa'yo, baka nilaglag sa bulsa ko habang nagmamaneho ako. Para sa akin? Pero parang hindi ko naman narinig na binanggit mong may binili ka. Kaya nga surprise, hindi ba? Isusuot ko sana sa'yo mamaya habang naghahaponan tayo. Pero nahanap mo na agad. Huwag ka na nga magduda dyan, mahal. Halika na rito. Isusuot ko na sa'yo. Sambit ni Sam at sinuot ang kwintas sa leeg ng nobya. Salamat, Sam. Kahit ano para sa magiging asawa ko. Ang ganda mo, Laura. Halika na sa loob. Nagugutom na ako eh. Anyaya ni Sam at sabay na kumain ang dalawa. Kinabukasan ay maagang umalis si Diego sa farm dahil kailangan niya ng 1 linggong supply ng pagkain. Habang naglalakad si Diego sa syudad ay hindi sadyang napahinto siya sa isang mataong plaza at nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan at yun ay ang sasakyan ni Laura. Akala ko ba nasa farm si Sam? Bakit narito siya sa bayan? Sa kuryosidad ay tumigil muna si Diego sa tapat ng isang bilihan ng dyaryo at nakita niyang bumaba si Sam mula sa sasakyan. Ngunit laking gulat niya nang lumabas din mula sa passenger seat ang isang babae. Isang babaeng madalas niyang makita sa mga litrato sa loob ng bahay ni Laura bilang matalik nitong kaibigan. Bakit sila magkasama at magkahawa kamay pa? Sambit ni Diego at lihim na sinundan ng mga ito. Habang sinusundan ni Diego ang dalawa, ay nakita niyang pumasok ang mga ito sa bahay na gawa sa kahoy at sinilip niyang mga ito sa konting siwang mula sa tabla. At kitang-kita ni Diego kung paano naghalikan ng mga ito. Gina, muntik na tayo kahapon. Buti na lang, naniwala si Laura na para sa kanya talaga yung kwintas.
na pinili ko para sa'yo. Sambit ni Sam at tumawa si Gina. Sinabi ko sa'yo uto-uto yan si Laura. Isang matamis na salita lang bumibigay na. Nakakaawa talaga siya. Nga pala, paano kapag kasal na kayo next week? Paano na tayo? Gina, makinig ka. Pakakasalan ko lang si Laura dahil sa lupain niya. Alam mo namang malaki ang halaga ng farm na yun kapag naibenta sa mga developer mula sa Maynila. Pagkatapos ng kasal at may tiwala na sa akin si Laura, ay papayag yun na ilipat sa akin ang titulo ng lupa niya. At kapag nangyari yun, ay ibebenta ko agad yun. At paano si Laura? Iiwan ko siya sa kangkungan. Wala akong pakialam sa kanya. Ang mahalaga, makuha natin ang pera at makapagsimula tayo ng bagong buhay sa Manila. Konting tiis na lang. Magiging asawa ko lang siya sa papel. Pero sa iyong puso at ang pera ko. Sambit ni Sam at hindi makapaniwala si Diego sa kanyang narinig. Hayop ka, Sam. Gagamitin mo ang kabutihan ni Laura para sa sarili mong interes. Hindi ako makakapayag. Wika ni Diego, kinuha ang kanyang cellphone at kinuhan ng video ang dalawa habang naglalambingan at nagpaplano ng masama. Nang makuha ni Diego ang sapat na ebidensya, ay agad niyang nilisan ang pamamahay na yun at bumalik sa kanyang kotse pauwi sa farm. Lumipas pa ang mga araw at dumating na ang pinakahihintay na araw ni Laura. Yun ay ang makikasal sa lalaking si Sam. At ngayon ay kasalukuyang sakay siya ng isang bridal car. Ang paligid ng simbahan ay puno ng kagalakan. Huminto ang puting bridal car sa tapat ng entrance at suot ni Laura ang maganda niyang puting kasuotan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at inilabas ni Laura ang kanyang paa na naka-heels. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatayo, isang mabilis na anino ang humarang sa kanya kaya kagad siyang binuhat palayo. "Sino ka? Hoy! Ibaba mo ko! Ibaba mo ko!" Demanda ni Laura habang nagpupumiglas siya sa bisig ng lalaki. Habang sa kabilang banda naman ay nagkakagulo na sa simbahan. Laura! Laura! Sigaw ni Sam at hinahabol ang lalaking may bitbit kay Laura. Ngunit agad itong nakasakay sa isang itim na van. "Ibaba mo ako, sabi! Ano bang kailangan mo sa akin? Ibaba mo ko! Pakawalan mo ako!" Demanda ni Laura sa nakamask na lalaki habang pilit na binubuksan ang pintuan ng van. "Tumigil ka na. Para sa'yo din to." Sambit ng lalaki, sabay tinagpan ng panyo ang ilong ng dalaga at unti-unti itong nawala ng malaya. Makalipas ng mahabang oras ay unti-unting nagising si Laura at ang una niyang naramdaman ay ang malamig na paghampas ng hangin sa kanyang katawan. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay isang magandang tanawin ang kanyang nakita. "Isla? Nasa isla kami?" Aniya sa kanyang sarili at bahagyang bumangon kahit nahihilo. "Dahan-dahan lang, Laura. Baka nahihilo ka pa." Sambit ng isang pamilyar na boses at agad na buo ang galit sa puso ng dalaga. "Diego? Hayop ka! Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin?" "Wala akong masamang ginawa sa'yo. Nasa ligtas kang lugar, Laura. Malayo sa lalaking sisira sa buhay mo." Sagot ni Diego at kinuha ni Laura ang unan at pinagpapalo sa katawan ng binata. "Kidnapper ka! Baliw ka! Sinira mo ang kasal ko! Alam mo ba kung gaano ako pinaghandaan yun? Mahal ko si Sam! Ibalik mo ako sa kanya!" "Laura, sandali. Makinig ka muna sa akin. Pakinggan mo muna ako." "Hindi ako makikinig sa'yo. Isang kapitbahay lang kita na walang ginawa kundi guluhin ako. At ngayon, dinala mo pa ako rito. Anong balak mo pagsamantalahan ako? Demonyo ka?" "Wala akong balak na masama sa'yo. Ang masama ay ang lalaking pakakasalan mo. Mahal mo si Sam, pero hindi ka niya mahal." "At ngayon sinisiraan mo pa siya sa akin." "Hindi ko siya sinisiraan. Niloloko ka niya. Hindi ka niya mahal. May iba siyang mahal." "Dora, yung babaeng lagi mong kasama sa picture frame mo sa pamamahay mo, siya ang mahal ni Sam." "Ano? Si Gina? Nag-iimbento ka lang. Hindi magagawa ni Gina yon.
Matalik ko siyang kaibigan at hindi na magagawa ni Sam. Katuwiran ni Laura, kahit nasa loob ng kanyang puso ay may pagdududa na siya sa dalawa matagal na. Ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Eto, panoorin mo. Bigkas ni Diego at binigay ang cellphone sa dalaga. Nanginginig ang mga kamay ni Laura habang pinapanood ang video. Doon, kitang-kita niya si Sam at Gina na magkayakap sa loob ng isang pamamahay. At pamamahay yon ni Gina. Ngunit kakaiba, walang luhang lumabas mula sa mga mata ni Laura at mahina lang itong umupo sa ibabaw ng kama. Gusto mo ng tubig? Alok ni Diego sa kanya at kinuha ni Laura ang tubig na yon, tsaka ininom sabay nagpakawala ng malawak na hininga. Nasasaktan siya sa kanyang natuklasan, ngunit hindi niya kayang umiyak dahil ramdam na niya ito noon pa, ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Ayos ka lang ba, Laura? Sinusumpa ko. Wala akong balak na masama sa'yo. Ayoko lang mapunta sa maling lalaki ang babaeng iniibig ko at nagligtas ng buhay ko. Alam mo, Diego, hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa'yo o kung ano eh. Wala akong maramdamang sakit. Ano? Wala kang maramdamang sakit? Ikakasal ka sana sa lalaking yun, pero hindi ka man lang nasaktan? Ewan ko ba? Dapat ba akong masaktan? Kung hindi ka nasasaktan, ibig sabihin hindi mo siya mahal. Sambit ni Diego at napabuntong hininga si Laura. Noon nang namayapa ang nanay ko at sumunod ang tatay ko. 3 taon ang patay ang tatay ko. At nung pumanaw siya, kababata ko lang si Sam. Pero bago pumanaw ang tatay, hiniling niya kay Sam na pakasalan ako. Kaya bilang pagsunod sa habilin ng ama ko, ay nagkaroon kami ng relasyon ni Sam. Matagal ko na rin nararamdaman na may namamagitan sa kanila ni Gina. Pero hindi ko na yun pinansin. Kung ganun, tama ako. Hindi mo nga siya mahal. Bakit tama ka nga? Hindi ko siya mahal. Pero nasasaktan pa rin ako dahil hindi ko matanggap na magkababata kaming 3 at sabay kaming lumaki. Pero nagawa nila akong pagplanuhan ng masama. Kung tutuusan ay kaya ko silang ipakulong. Pero hindi ko yun gagawin. Nais ko lang munang maging malayo mula sa kanila. Sambit ni Laura at hinawakan ni Diego ang kamay ng dalaga. Gagawin sana kitang bihag para umibig ka sa akin. Pero hindi ko kayang samantahilahin ang pagkakataon, Laura. Pwede tayong manatili sa isla na to hanggang sa maging maayos ang damdamin mo. Sambit ni Diego at napangiti si Laura. Ewan ba niya? Pero kakaibang nararamdaman niya para kay Diego. Naging stalker niya ito at napakakulit nito. Ngunit hindi niya may tatanggi na banayad ang kanyang pakiramdam kapag ito ang kasama niya. Kinabukasan ay maagang nagising si Laura at sa pagdilat niya ng kanyang mga mata ay wala si Diego, kaya't nagpa siya siyang bumangon mula sa kanyang kinahihigaan at lumabas mula sa kubo at hinanap ang binata sa paligid. Diego? Nasaan ka na ba, Diego? Diego! Tawag niya sa pangalan nito, ngunit hindi ito sumasagot. Nasaan na kayang lalaking yun? Baka may pinuntahan lang. Makapagluto na nga ng pagkain. Aniya sa kanyang sarili at nagtungo sa kusina. Pagkarating ni Laura sa kusina ay wala siyang nadatnana. May mga kagamitan nga pero walang mga sangkap para sa pagkain at wala ring pagkain. Ano? Walang pagkain? Anong gagawin ko dito? Bulalas niya at nakaramdam siya ng pagkulo ng kanyang sikmura. Gutom na ako. Nasaan kaya si Diego? Habang nakaupo sa kawayan, ay masugid na hinihintay ni Laura si Diego na bumalik. Ngunit lumipas ang ilang oras ay walang Diego nagpakita at gutom na siya. Hindi naman siguro ko iniwan ng mokong na yun dito, no? Kidnapper ko siya tapos iiwan niya ang biktima niya? Napaka-unprofessional naman. Aniya sa kanyang sarili sabay tayo mula sa kanyang kinaupuan. Gutom na ako. Kailangan kong gumawa ng paraan. Naglakad siya patungo sa dalampasigan kung saan maraming malalaking bato na nagsisilbing harang sa mga alon. Sa pagitan ng mga batong yon
Nakita niya ang kawan ng maliliit na isda, mga sapsap at sulyasid na tila nang-aasar sa kanyang gutom. Diyos ko, mukhang masarap silang kilawin o kahit papakinalang ng buhay. Sambit niya at sunod-sunod na napalunok ng sariling laway. Gutom na si Laura at nais niyang manghuli ng isda, ngunit wala siyang kahit anong kagamitan. Pero determinado siyang makakain. Lumingon siya sa paligid at sigurado siyang mag-isa lang siya sa isla. Wala namang ibang tao rito kaya bahala na. Ani at gigil na gigil sa mga isda. Mabilis niyang tinaas ang kanyang bestida, hinubad ang kanyang suot na panty at ginamit itong lambat para sa panghuli ng isda. Yumuko si Laura sa may batuhan. Dahan-dahang inilulubog ang puting panty sa tubig at nag-aabang ng tamang tiyempo. Sige na mga isda, pumasok na kayo rito. Huwag kayong maarte. Malinis pa tong panty ko. Kakasuot ko lang kaninang umaga. Aniya habang kagatlabing ng gigigil na makahuli. Nakafocus ang buong atensyon ni Laura sa isda. Basa ng laylay ng kanyang bestida at dahil manipis ang tela, bumakat ng hulma ng kanyang katawan. Saktong may pumasok na 3 isda sa kanyang panty na lambat. Nang biglang may isang boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Laura, anong ginagawa mo riyan? Ay isda! Bulalas ni Laura. At dahil sa gulat ay nabitawan ni Laura ang hawak niyang panty na may lamang isda. Mabilis siyang napatayo at otomatikong tinago ang kanyang gitnang parte gamit ang 2 kamay upang itago ang umbok nito at dahan-dahan siyang lumingon sa binata na ngayon ay may bitbit na basket at may laman nitong prutas at isda. Bakit ka nakababad dyan? At teka, ano yung lumulutang na yun? Ano yung puting lumulutang, Laura? Tanong ni Diego at nanlaki ang mga mata ni Laura nang makitang inanod ng maliit na alon ang kaniyang panty papalapit sa paanan ni Diego. Huwag kang tumingin! Huwag mong pupulutin! Diego! Huwag! Pigil ni Laura dito. Ngunit hindi nakinig si Diego. Yumuko pa ito para pulutin ang basang tela gamit ang isang daliri at tinaas niya ito sa harap ng mukha niya habang sinusuri ng maigi. Teka, ano to? Bakit may isda sa loob nito? Laura, panty mo? Sabing huwag mong pulutin eh! Namumulang sambit ng dalaga at higit siyang namula ng ngumiti ang binata na may halong tawa. Sandali, ito bang bagong technology ng pangingisda ngayon? High-waisted fishing net? Buwisit ka! Ibigay mo sa akin yan! Akala ko iniwan mo na ako rito eh! Sambit ni Laura at nagsimula ng tumawa ng malakas ang binata. Iniwan? Umalis lang ako para maghanap ng makakain sa kabilang isla. Hindi ko naman alam na may bala ka palang mag-survival mag-isa at manghuli ng isda gamit ang panty mo. Hayop ka? Nakakatawa ha? Gutom na ako. Ni hindi mo lang sinabi na alis ka. Akala ko nagbago ka na ng isip at hinayaan mo na ako mabulok dito. Hindi kita iiwan, Laura. Pero grabe, creative ka pala kapag gutom. Sa dinami-rami ng pwedeng gawing lambat, bakit ito pa? Wala akong ibang gamit at saka kasalanan mo to. Ibigay mo na nga sa akin yan. Oh, ito na ang panty mo. Kawawa naman ang maliliit na isda. Napasok pa dito. Parang inapi-api mo pa. Sambit ni Diego at padabog na kinuha ni Laura ang kanyang panty mula sa kamay ng binata. Ikaw kasi! Akala ko talaga wala ka na at iniwan mo na ako mag-isa rito. Huwag ka nang magdrama. Ito, may nakuha kong mga saging at papaya. At may isda din ako dito. At mag-iihaw tayo ng maayos na isda. Hindi yung galing sa panty mo. Ang liliit nun eh. Natatawang sambit ni Diego at inirapan siya ng dalaga. Che, huwag mo nang uulitin yan ha. Huwag kang aalis nang hindi nagsasabi. Yes, boss. Pero sa susunod, kung manghuhuli ka ng isda, tawagin mo ako. Marunong akong gumawa ng bitag. Mas effective yun kesa sa panty mo. At saka maligo ka na. Basa ka na oh. Kita na hanggang kaluluwa mo. Tura ni Diego at nanlaki ang mga mata ng dalaga nang suyurin niya ang kanyang sarili
na halos subad na sa mga mata ng binata. Manyak? Doon ka na nga. Lumayo ka na nga sa akin. Grabe, nag-aalala na nga na manyak pa. Sige na, umuwi na tayo at gagawa pa ako ng apoy. Bilisan mong maligo at huwag kalimutang magsuot ng panty. Oo na, alis na. Pagtatabuyan niya rito at agad nang umalis si Diego. Ngunit kung saan nakalayo na ito, ay sumigaw ito sa dalaga. Laura, puti pa lang paborito mong kulay. Mamatay ka na, Diego! Inis na sambit ng dalaga at agad nagtagpisaw sa tubig habang rinig na rinig ang tawa ng binata. Habang nasa tubig si Laura, ay naaliw siya sa hampas ng alon. Banayad ang kanyang isipan at kahit nakakainis minsan si Diego, ay hinahanap niya ang presensya nito. Kakaiba si Diego. Siya ang taong nagpapainit ng ulo ko. Pero para rin siyang alon ng dagat na naghahatid ng katahimikan sa buhay ko. Kami lang dalawa dito sa isla. Pero masaya akong kasama siya. Aniya sa kanyang isipan. At nang matapos siyang maligo ay agad din siyang umahon sa tubig. Pagkatapos umahon ni Laura, ay agad siyang umuwi sa kubo at nagbihis gamit ang malaking t-shirt ni Diego. At ngayon ay kasalukuyang nagsasalo ang dalawa sa iisang hapag. Diego, paano ka pala nakahuli ng isda? Saan ka kumuha ng kagamitan? Paano ka nakarating sa kabilang isla? Kaninong bangka ang gamit mo? Sunod-sunod na tanong ng dalaga at tumigil sa pagkain si Diego. Yun lang ba? Simple lang. Nakahuli ako ng isda dahil marunong akong humuli at isa akong mangingisda. Nakarating din ako sa kabilang isla dahil may bangka akong gamit at akin ang bangka na yun. Bago tayo nagkakilala, ay nasanay na ako dito. Wala kang tinatago sa akin tungkol sa pagkatao mo? Sa kung sino ka talaga? Wala. Kung paano mo ko nakilala, ay yun ako. Pero may mga bagay ka pang hindi alam sa akin, Laura. At malalaman mo rin yun balang araw. Nga pala, bukas ay aalis ako para manghuli ng mga isda. Gusto mong sumama? Oo naman kaysa iwan mo lang ako ritong mag-isa. Katuwiran niya at napangiti ang binata. Parang ayaw mong mapahiwalay sa akin. Mahal mo na ba ako? Kumain ka na lang kaya? Masungit na sambit ng dalaga at may ngiting ngumuya si Diego. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalawa at sa araw na ito'y nakatakda silang pumalaot para manghuli ng isda. At ngayon ay kasalukuyang nasa gitna na sila ng dagat. Oh, huwag masyadong malikot. Maliit lang itong bangka natin. Baka maging pagkain tayo ng mga pating kung mahulog ka. Pating? Sa babaw nito? Diego, tigilan mo nga ako. Turuan mo lang ako kung paano itapon tong lambat ng maayos. Utos niya sa binata at agad itong pumunta sa likuran niya. Lumapit ka rito. Utos ng binata sabay malakas na kinabig ang kanyang bewang. Nabigla si Laura sa ginawa nito. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa nang hawakan ng binata ang kanyang kamay. Hayaan mo akong turuan ka. Hindi ganyan ang paghawak. Para ka naglalaban yan Dapat ganito. Salaysay ni Diego habang nakadikit ang katawan nila ng dalaga. Sa lapit nila sa isa't isa, ay naramdaman ni Laura ang init ng dibdib ni Diego sa kanyang likuran. At sa bawat paggalaw ng mga braso nito para ayusin ang hawak niyang lambat, ay siya ring paghagod ng malalaki at malakas nitong dibdib sa kanyang likuran. Yan, ganyan. Dahan-dahan lang ang swing. I-release mo kapag naramdaman mo ang bigat. Huwag mong biglain. At dapat handa ka sa paghagis mo ng lambat para mas maayos ang pagbuka. Salaysay ng binata ngunit hindi makapag-focus ang dalaga dahil sa kakisigan ng kasama niyang binata. Nakuha mo ba? Nakuha ko na. Itatapon ko na. Sagot ni Laura at bahagyang lumayo si Diego. Itapon mo na. Oo, sige. Sagot ng dalaga, sabay hagis ng lambat. Ngunit sa paghagis ng lambat ay tumalon din si Laura, kaya't hindi mapigilan ni Diego ang tumawa hawak-hawak ang kanyang tiyan, lalo na sa pagsulpot ng ulo ng dalaga sa tubig. Bakit tumalon ka?
Tawang-tawa na tanong ng binata at halos maluha na siya sa kakatawa. Sabi mo ihagis. Oo nga, pero hindi ko naman sinabi na ihagis mo pati sarili mo. Isda ang dapat mong hulihin, hindi ang sarili mo. Ano, masarap ba ang tubig? Sa hindi pa ako marunong. Nakakatawa, Diego. Tulungan mo na lang kaya ako makaahon rito. Inis na sambit ng dalaga at patuloy pa rin sa pagtawa ang binata. Tutulungan mo ba ako o hindi? Fine. Nandito na. Sorry na. Ito ang kamay ko. Baka lamigin ka pa riyan. Sambit ni Diego at inabot ang kanyang kamay para sa dalaga. Salamat. Sagot ni Laura at hinawakan ang kamay ni Diego. Ngunit imbis na gamitin ito para makaahon, buong lakas niyang hinilang binata pababa. Hoy, teka! Sigaw ni Diego ngunit huli na ang lahat at bumagsak na siya sa tubig at tinawanan na siya ng dalaga. Gumaganti ka? Ganyan ka pala. Wika ni Diego at sinabuhay ng tubig ang dalaga at gumanti rin sa Laura. Sa gitna ng dagat ay para silang mga bata na naglalaro at sa saya nila ay tila nawala ang sakit sa damdamin ni Laura sa naging pagtataksil ng dalawang taong parehong mahalaga sa kanya at nagtawanan sila ni Diego. Sa gitna ng habulan at paglalaro ng dalawa sa dagat ay malakas na kinabig ni Diego ang bewang ni Laura para hulihin nito ngunit sa hampas ng alon ay tumaas ang suot na damit ni Laura at tanging balat ng dalagang dumampi sa kamay ng binata at nagdikit ang kanilang mga katawan at agad na nagtama ang kanilang mga mata. Ang hubad na katawan ni Diego ay dumampi sa balat ng dalaga habang nakapulupot ang isa niyang braso sa bewang ni Laura at ang kanilang mga mata ay nanatiling nakapako sa isa't isa. Sandaling tumigil ang takbo ng orasan sa pagitan nilang dalawa at tanging pagkabog ng kanilang mga dibdib ang kanilang maririnig. Ang isang kamay ng binata ay kusang gumalaw at hinaplos ang pisngi ng dalaga at nilaro sa kanyang mga daliri ang hibla ng buhok ng dalaga. Laura, napakaganda mo sa mga mata ko. I can force you to love me, but I can't stop myself loving you. Sambit ni Diego at dahan-dahang inilalapit ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Kay init ng nararamdaman ni Laura at tila nananabik siyang dumampi ang labi nito sa kanyang mga labi at tila hinihintay lang niyang mangyari yon. Ngunit bago pa man tuluyang maglapat ang sanay halik, nagawang ilayo ni Laura ang kanyang sarili. Diego, umahon na tayo. Anyaya niya sa binata at lumangoy pabalik sa bangka kahit walang nagawa si Diego kundi ang sumunod dito. Tinulungan ni Diego si Laura na makakit sa bangka bago siya sumunod. Habang nagpapatayo sila sa ilalim ng araw, habang pabalik sa pampang, hindi na sila gaanong nag-uusap. Pero ang mga nakaw na tingin nila sa isa't isa ay sapat na para sabihing may nagbago na at may damdamin ng kasama. Kinagabihan, sa madilim na paligid ng isla, ay tanging campfire lang ni Diego ang nagbibigay ilaw sa kubo at nakaupo silang dalawa sa buhanginan. Pinapanood ang apoy habang iniihaw ang mga huling isda. Malamig ang simoy ng hangin mula sa dagat at dahil basa pa ang kanilang mga damit mula sa pagkahulog sa bangka kanina, ay hindi mapigil ni Laura ang manginig. Yakap-yakap ang kanyang sariling tuhod. Laura, lumapit ka pa rito sa apoy. Nanginginig ka na oh. Ayos lang ako, Diego. Huwag mo akong alalahanin. Sandali na lang siguro. Matutuyo na rin tong damit ko. Huwag nang matigas ang ulo. Basa na ang huling damit na suot mo. Kapag hinayaan mo lang yan, baka bukas ay may lagnat ka na. Ayos nga lang ako. Pagpupumilit ng dalaga. Hindi na hinintay ni Diego ang susunod na sagot ni Laura at tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan at niyakap ang dalaga mula sa likuran. Diego, sabi ko ayos lang ako. Alam kong giniginaw ka. Hayaan mo kong yakapin ka at baka mamay magkasakit ka pa. Diego. Huwag ka nang magsalita pa.
Hayaan mo lang na ganito tayo. Sambit ni Diego at hindi na nagsalita ang dalaga dahil ang init ng katawan ni Diego ay pumapawi sa kanyang ginawa. Sa sandaling yon ay nanatiling dalawa sa ganoong posisyon at sinablay ni Diego ang kanyang ulo sa balikat ni Laura. At habang nasa ganoon silang posisyon ay sumasamyo sa ilong ni Diego ang mabangong amoy ng buhok ni Laura at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na amuyin ito at sinubsob ang kanyang ilong sa leeg ni Laura. Diego, sambit ni Laura at kakaibang sensasyon ang kanyang nararamdaman para sa binata. Laura, kahit anong gawin ko, minamahal talaga kita. Tura ni Diego at dinampian ang halikang leeg ng dalaga. At sa bawat halik na yon ay kusang pumipikit ang mga mata ng dalaga at dinama ang bawat halik nito sa kanyang balat. At ang kamay ni Diego ay dahan-dahang naglakbay sa katawan ng dalaga. At ang labi ni Diego ay kumilos mula sa leeg paakyat sa labi ni Laura. Sa una ay ayaw tumugon ng dalaga, ngunit tinatangay ni Diego ang kanyang pagkatao at kusang tumugon ang kanyang labi sa halik nito. Diego, talagang mahal mo ba ako? Mahal na mahal. At sana mahalin mo rin ako, Laura. Kay bilis ng panahon para sabihin kong mahal din kita, Diego. Pero sa bawat sandali na kasama kita ay payapa ako. Sa bawat sandali na malapit ka sa akin ay palagay ko ligtas ako. Tura ni Laura at mas naramdaman niya ang paghigpit ng pagkakayakap sa kanya ni Diego. Ang kanilang yakap at mga halik ay mas naging mainit at kapwa nila pinakawalan ang kanilang mga damdaming may pagtatangi sa isa't isa. Dahan-dahang sumayaw sa alon ng pagmamahal sina Laura at Diego at sa ibabaw ng buhangin ay doon inihiga ni Diego si Laura at inangkin. Bawat galaw ni Diego ay hindi marahas kundi puno ng pag-iingat. Bawat galaw niya ay may diin at kapwa nila nararamdaman ang saya at pagiging buo. Sa gabing yon ay pinagsaluhan ng dalawang himig ng kanilang damdamin. Kinaumagahan ay kasalukuyang nasa loob ng kubo na Laura at Diego at abalang binata sa pagluluto ng almusal para kay Laura na ngayon ay tulog na tulog pa. Nang matapos makapaghanda si Diego ay marahan niyang ginising si Laura. Laura, gising na. Kumain ka na. Ani at unti-unting nagising ang dalaga. Ngunit kasabay nito ay ang tunog ng pagdaong ng isang speedboat. Diego, ano yun? Sandali, titignan ko muna. Sagot ng binata at saka lumabas sa kubo. Pagkalabas ni Diego sa kubo ay sumunod sa kanya si Laura at kapwa sila nagulat kung sinong sakay ng speedboat. Walang iba kundi si Sam na may maayos na bihis at may dalang ilang tauhan. At maging ito ay nagulat nang makita silang dalawa. Laura, anong ginagawa niyo rito? Takang tanong ni Sam na may panunuya at sinuyod nito ng tingin mula ulo hanggang paa si Diego. Si Diego ay nakasuot ng lumang maong na shorts at kupas na t-shirt at may uling pa ito sa muka. Ikaw, Sam, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Tanong ni Laura. At mayabang na inayos ni Sam ang kanyang kwelyo sabay maikling tumawa. Ako? Anong ginagawa ko rito? Well, ako lang naman ang bagong manager sa Fishport ng mga Salvador at nandito ako para sa isang survey. Ipinagkatiwala kasi ito ni Boss Laika sa akin kung anong pwede namin gawin sa bakanting isla dito. Ibig sabihin, ang isla na ito'y pagmamayari ng amo mo? Ganun na nga, ang liit ng mundo, Laura. Kaya pala hindi ka na matagpuan sa farm dahil nandito ka sa isla ng boss ko. At teka, ikaw si Diego, isa kang trabahante dito? Isa kang mangingisda? Tama ka, isa akong mangingisda dito. Laura, itong mangingisdang ito ang kasama mo? Laura, tignan mo ang sarili mo. Mula sa pagiging fiancé ko lumaga pa ka sa isang mangingisda. Ano kanya ngayon? Tagahawak ng lambat? Sam,
Wala kang karapatang pagsalitaan kami ng ganyan. Meron, dahil manager ako. At itong tinatapakan nyo, pag-aari ito ng isang mayamang Salvador na hindi nyo man lang maabot kahit dulo ng sapatos. Mayabang nitong siyambit at binalingan ito ng tingin si Diego. Hoy, mangisda. Hindi mo ba alam na bawal ang mga squatter dito? Isa itong bakanting isla, pero hindi ibig sabihin na pwede kang magkalat dito. Pasensya na. Sagot ni Diego at nais panatilihing lihim ang kanyang tunay na pagkatao. Alam mo Sam, kahit naging manager ka pa, hindi mo babago ang katotohanan na manluloko ka. Nalaman ko ng lahat tungkol sa inyo ni Gina. Pakakasalan mo lang pala ako para sa lupa ko, di ba? Ngayon, may gana ka pang magmalaki rito. Sam, ang isang tulad mo at walang dapat ipagmalaki. Kung anong tayog mo ngayon siya ring pagbagsak mo. Wala akong pakialam kung alam mo na. Ang mahalagang yun, ako'y may kapangyarihan dito. At dahil dyan sa kayabangan nyo, palalayasin ko kayo ngayon din. Kaladkarin nyo sila. Utos ni Sam, ngunit takot na gumalaw ang mga tauhan. Ano pang hinihintay nyo? Kaladkarin nyo na! Utos ni Sam at sinenyosan ni Diego ang kanyang mga tauhan na sundin ang utos ni Sam, kahit sumunod ang mga ito sa utos. Kasalukuyang tahimik ang biyahe ni Laura at Diego pabalik ng farm matapos silang paalisin ni Sam sa isla. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Laura, naupo ang dalawa sa upuan habang pinapanood ang paglubog ng araw sa malawak na kabukiran at bakas ang lungkot sa imahe ni Laura. Laura, anong iniisip mo? Diego, hindi ko sukat akalain na ganun kasama si Sam. Ni hindi siya marunong humingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan niya sa akin. At pasensya ka na kung minamaliit ka niya kanina sa isla. Hindi yun problema, Laura. Ayos lang kung ganun kalit ang tingin niya sa akin. Hindi naman ang tingin niyang bumubuo ng pagkatao ko. Masaya ako sa buhay ko, Laura. At hindi malaga sa akin ang kung anong tingin sa akin ng iba. Basta't kasama kita, ay sapat na para maging masaya ako. Sambit ni Diego at naantig ang puso ni Laura sa mga salita ng binata at marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Diego, nais kong malaman mo na wala akong pakialam kung ano ka at sino ka. Kung mangingisda ka lang ba o kahit basurero, isa kang tunay na tao at tunay kong minamahal, Diego. Sa mga kataga ni Laura, ay hindi mapigilan ni Diego ang mapangiti ng kay saya. Dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang leeg at hinugot ang isang kwintas na nakatago sa ilalim ng kanyang kupas na t-shirt. Sa kwintas ay may nakasabit doon na isang lumang singsing. Isang gintong singsing na simple lang ang disenyo. Inalis niya ito sa kwintas at humarap ng maigi kay Laura. Ang singsing na ito lang ang natitirang alaala mula sa aking mga ninuno na ipinasa sa akin ni ina. Sinabi niya sa akin na ibigay ko lang to sa babaeng gusto kong pakasalan. Laura, pumapayag ka bang pakasalan ako? Masuyong tanong ni Diego at ngiting may luha ang imahe ni Laura. Oo, Diego. Oo. Pumapayag ako magpakasal sa'yo. Tura ni Laura at muling inangkin ni Diego ang labi nito buhat ng hindi masukat na kasiyahan. Kinabukasan ay maagang nag-impake si Diego at tinutulungan siya ni Laura sa konting kagamitan. Seryoso ka ba talaga sa pagliwas mo? Kailangan, Laura. May mga dapat akong tapusin sa lungsod. At may mga bagay na dapat kong ihanda. Ihanda? Gusto kong bigyan ka ng engagement party. Diego, wag na. Gastos lang yan. Tutol ni Laura at kinulong ni Diego ang mukha nito sa kanyang dalawang kamay. May ipon ako. Ibibigay ko sa iyong nararapat sa iyo, Laura. Lahat ng nasa'yo? Diego, kahit wala kang ibigay, ayos lang ako. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo para lang sa isang selebrasyon. Laura, hayaan mo kong iparamdam sa iyo kung gaano kakahalaga sa akin. Malambing na sagot ni Diego at hindi na kumontra pa sa Laura. Basta bumalik ka kaagad. Pangako yan. Sagot ng binata bago ito tuluyang nagpaalam.
Nang makarating si Diego sa lungsod, ay agad niyang pinuntahan si Laika sa opisina nito. Sumobra ka ng 1 buwan. Nawili ka yata. Mabutit nandito ka na. Sumasakit ng ulo ko sa lahat ng mga papeles mo. Na-organize ko ng lahat ng mga yan. Kaya't hindi ka na mahirapang magsimula. Maraming salamat sa iyo, Laika. I promise. Babawi ako sa iyo. Huwag ka lang mawawala sa kasal ko. That's enough for me. Tura ni Laika at hindi matapos-tapos ang pagpapasalamat ni Diego sa kanyang kaibigan bago siya tuluyang umupo sa kanyang silya. 2 araw ang lumipas mula nang umalis si Diego ay nabasag ang katahimikan ni Laura nang marinig niya ang tunog ng mga sasakyan na pumarada sa harapan ng kaniyang pamamahay. Sino kayo? Bakit kayo na parito? Nandito kami para sunduin ka, Madam Laura. Ha? Sunduin? Bakit? Saan niyo ako dadalhin? Ito ang bilin sa amin ni Diego. Ang kunin ka rito para sa inyong engagement party. Engagement party? Inutusan kayo ni Diego? Opo, madam. Ligtas po kayo sa amin at pumasok na kayo sa loob. May mga gamit na po kaming inihanda para sa inyo. Teka, sandali. Hinihintay ka na po niya, madam. Wika ng lalaki at kahit nagdadalawang isip si Laura na sumakay, ay pumasok pa rin siya sa loob ng kotse at nagtiwala. Sa mahabang biyahe, ay dinala siya ng mga ito sa marangyang hotel sa lungsod. Sa isang suite na punong-puno ng mga bulaklak at mamahaling dekorasyon. Sa ibabaw ng kama, may nakalatag na isang napakagandang gown. Anong ibig sabihin nito? Bakit parang ang mahal? Aniya at may lumapit sa kanya na isang staff at inabot ng cellphone. Madam, tawag po para sa iyo. Anito at tinanggap ito ni Laura. Sino to? Si Sir Diego po. Turing ng staff at agad na kinausap ni Laura si Diego sa kabilang linya. Diego, nasan ka ba? Bakit may ganito? Naguguluhan ako. Laura, huwag kang matakot. Suotin mo lang ang damit na binigay nila sa'yo at hayaan mo silang alalayan ka. See you later. Pero Diego! Diego! Tawag ni Laura, ngunit pinatay na ni Diego ang tawag. Madam, tara na po. Wika ng staff sa kanya. Saan? Maliligo na po kayo at aayusan ka namin. Kailangan mong makababa agad mamaya bago dumating si Sir Diego. Sambit ng staff at kahit naguguluhan ay sumunod si Laura dito. Naligo siya at inalalayan ng mga staff at kahit sa pagsuot niya ng puti niyang dress ay inalalayan pa rin siya ng mga ito. Hanggang sa kanyang makeup. Hindi nagtagal ay natapos na si Laura at sinamahan siya ng mga staff sa ibaba. Sandali, bakit ang daming tao? Dahil po ang araw na ito ay ang engagement niyo ni Sir Diego. Mahalaga po ang araw na ito. Naguguluhan talaga ako. Kailangan ko mapag-isa. Pwede bang hayaan niyo muna akong magpahangin sa hardin? Aniya sa mga staff at hinayaan nga siya ng mga ito sa gusto niyang gawin. Habang nag-isip at nagpapahangin si Laura sa hardin, ay may isang boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Laura, anong ginagawa ng isang katulad mo sa event na ito? Sam? Hindi mo alam kung anong okasyong ito? Itong engagement party ng may-ari ng Salvador Group. Hindi ito relief operation para sa mga nasalanta ng bagyo. Paano ka nakapasok dito? Ninakaw mo ba yung gown na yan? Sam, nandito ako dahil dinala ko ng mga staff dito. At nandito ako dahil kay Diego. At anong gagawin ng Diego mo dito sa gantong kalaking event? Manager ako sa kumpanyang ito at wala ka sa guest list. Sambit ni Sam at hinawakan ng kahigpit ang braso ng dalaga. Huwag mong dumin ang event na ito, Laura. Nakakahiya ka. Guards! Guards! Pakikalad ka ng babaeng to sa labas. Isa tong intruder. Sigaw ni Sam at kitang-kita ito ni Diego. Bitawan mo siya. Sigaw ni Diego at bumulaga sa mga mata ni Sam si Diego na suot ang isang napakamahal na tuxedo at bakas ang otoridad sa imahe nito. Ngunit hindi ito
Alintana ni Sam. At ito pang mangingisda, hindi kayo bagay dito. Umalis na kayo bago ko kayo ipakulong pareho. Sambit ni Sam, ngunit bago pa makasagot si Diego, ay may isang kamay ang lumipad sa pagmumukha ni Sam at yun ay si Laika. Ma'am Laika, bakit? Pinapalis ko lang ang walang karapatan sa event na ito. Sino ka para pagsalita ng ganyan sa Diego? Isa silang intruder. Tanga! Ang lalaking nilalait mo ay si Diego Salvador, ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. At ang babaeng katabi niya ay ang magiging fiancé niya. Anong karapatan mo para palayasan sila sa sarili nilang event? Sambit ni Laika at nanghina ang mga tuhod ni Sam habang nakatingin kay Laura at Diego. Diego, ikaw si Sir Diego Salvador? Patawad po sir, hindi ko po alam. Laura, parang awa mo na. Sabihin mo sa kanya na nagkamali lang ako. Nagtatrabaho ko ng maigi para sa posisyong ito. Sambit ni Sam ngunit nagpakita ng walang emosyon si Diego. Hindi ko kailangan ng isang manager na mapagbataas. Wala ka ng lugar sa kumpanyang ito, Sam. Guards! Kalad ka rin siya palabas. Ngayon din. Utos ni Diego at kay bilis na itinapon ng mga guards si Sam palabas. Habang si Laura at Diego naman ay naiwang kasama ang isa't isa at ang mga mata ni Laura ay puno ng mga tanong. Diego, mayaman ka? Akala ko ba mangingisda ka? Hindi naman ako nagsisinungaling, Laura. Mangingisda nga ako. Isang mangingisda na nagmamay-ari ng isang malaking fish port dito sa bansa. At marami pang iba. Pero bakit ka namuhay ng simple? Dahil sa'yo. Para sa'yo. At wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Kaya't ibibigay ko ang lahat ng nararapat para sa'yo. Maging ang aking pagmamahal. Mahal kita, Laura. At mahal na mahal din kita, Diego. Sagot ni Laura at muling naglapat ang kanilang mga labi. Sa gabing yon ay naging masaya ang dalawa sa kanilang engagement party. At hindi rin nagtagal ay agad nagpakasal ang dalawa at namuhay ng masaya at buo. Makalipas ang 9 na buwan ay isinilang ni Laura ang kanyang unang anak kay Diego. At ngayon ay kasalukuyang nakahiga si Laura sa kama habang nagbe-breastfeed sa kanyang anak nang mapansin niyang nakasimangot si Diego. Diego, bakit nakasimangot ka? Pagod ka ba? I'm jealous. Jealous? Saan? Dati kasi, pinapasok mo yun sa bibig ko. Ngayon, kay baby Amanda na. Gusto ko rin mag-breastfeed. Sambit ni Diego at magiliw na tumawa si Laura. Ganon? Dito ka sa kabila. Sambit ni Laura at isang malapad na ngiti ang humihingi sa labi ni Diego at hinalikan sa noo ang kanyang asawa. I love you, hon. I love you too, hon. Nga pala, kumusta ang farm? Pinapagawan ko ng rest house at nagdagdag ako ng tauhan para patakbuhin ang gulayan doon, hon. Gusto kong bumalik tayo doon paminsan-minsan. Dahil sa farm na yun, nag-umpisa ang lahat. Sa kung gaano ako kaswerte sa buhay ko ngayon. Ang lambing naman ng asawa ko. I love you. I love you too, hon. Minsan, ang paghahangad ng sobra ay nakatakda para sa kabiguan, kagaya na lang ng paghahangad ni Sam. At kung minsan, ang bawat taong pumapasok sa buhay natin ay may dahilan. Kagaya ng hindi sadyang pagtatagpo ni Laura at Diego na kalaunan ay nakabuo ng isang masayang pagsasamahan. Dahil kung para sa'yo, kahit ipagtulakan mo pa ito, ay wala kang magagawa kundi ang sumunod sa daloy ng tadhana. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni Lara at Diego. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Ma'am Malin Lira from Surigao City, Ma'am Marisa de los Reyes from Saudi Arabia, Ma'am Melanie Wego from Antipolo City, Ma'am Judith Ampo from Del Monte, Bulacan, Ma'am Libet Mayuga from Matalam,
Ma'am Dorothea Ochaque from Riyadh, Saudi Arabia. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.